Ako po ay laging dumadalangin na sana itong atin pong journey ng ating pag-aaral ay lumiwanag sa isipan ng bawat isa at makita ang kahalagahan sapagkat hindi madali, alam ko po na hindi madali yung atin pong mga paksa na sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay sa bagong tipan ay espiritual. Hindi madali at nauunawaan ko na hindi agad madaling maintindihan, pero isang bagay ang napakaganda na dahil tayo ay may espiritu, tayo ay may isipan, at ang Diyos ay ibinigay na sa atin ang kanyang banal na espiritu para maunawaan yung kanyang mga salita na sa isang taong masasabi natin na hindi sanay sa mga bagay na espiritual ay talagang hindi madaling maintindihan. Lalo na may mga time na minsan ang challenge po ay papaano kaya ma-share na madali ang mabuting balita. Dahil ito nga po ay tumutukoy sa spiritual blessings ang ayon sa Ephesians. Dahil malinaw naman ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3 ay pinagpala na po tayo ng Diyos doon sa nais niyang pagpapala na ating makamit. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us. So mapapansin niyo dyan na past tense na po yan eh. Dahil sa cross, after the cross, ang lahat ng mga maniniwala sa Kanya ay tinanggap yung pagpapalang tinapos niya sa cross. At nung nakaraan ngang linggo, pinaksa din po natin yung pangako ng Diyos sa mga apostol sa John chapter 14 na dahil yung kanilang kalalagayan ay napakahirap, iniwan nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos ay pinag-uusig pa nung panahon na yon, nakakaranas ng mga masasakit na salita, kinomport sila ng Panginoon. Diba? Sabi doon sa John chapter 14, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos at magsisampalataya kayo sa akin. So, china-challenge niyang magpatuloy sila sa pananampalataya. Tapos, ang isang inspirasyon na sinabi niya doon ay, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sa inyo, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dako ninyong kalalagyan. So makikita natin ang Panginoon ay nagko-comfort na yung pansamantalang dinaranas nilang kapighatian, kagulumihanan, ay matatapos din at pagkatapos nun ay matatanggap nila yung blessing nga. At ito nga po ay spiritual. At sa atin namang mga mananampalataya sa panahon ngayon, nasanay kasi tayo sa matagal na panahon na ang kaisipan natin ay nakapokus lagi sa physical. Matagal ding panahon na nakaukit sa ating isipan, although na tayo ay na kay Kristo, nakapokus kay Kristo, pero matagal na nakaukit sa ating kaisipan na maging sa resurrection, ang bubuhayin maguli itong ating physical. Pero ang kagandahan habang nilinang at sinaliksik natin ang banal na kasulatan at binibigyan natin ng mataas na authority sa ating buhay ang salita ng Diyos, ay nakikita natin na hindi na ito physical, kung hindi talagang spiritual. At kailangan nga lamang maging matiyaga ka sa pag-aaral. Alam niyo po, ang pananampalataya dapat may kalakip na tiyaga. Kasi ang factor ng pananampalataya ay kailangan mong pag-aralan bago mo paniwalaan. Sa isang bagay na iniaalok sa atin, ako naniniwala ako na bago mo tanggapin ang isang bagay na iniaalok sa iyo at bago mo paniwalaan, ito'y pag-aaralan mo muna. Hindi pwede yung basta-basta karaka na maniniwala ka dahil alam natin ang kahihinatnan ay baka tayo'y mapudol. Kaya ang totoong pananampalataya, ito'y kailangan mong pag-aralan bago mo desisyonan. Hindi dapat mangyari na kung ano lamang yung nakikita mo, nakalakaran at kung ano lamang yung sinasabi, susunod-sunod lang basta-basta tayo. Dahil buhay at kamatayan ang nakasalalay dito. Iniligtas tayo sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. At itong kamatayan na ito, hindi ito physical kung hindi spiritual. Malinaw naman na sa ating pag-aaral na sa Genesis chapter 2 verse 17, ibinili ng Panginoon na sabi doon na sa lahat ng bunga ng punong kahoy, ay malaya kayong makakakain. Pero sabi doon sa verse 17, yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kayong kakain noon sapagkat sa oras o sa araw na kanin nyo yon, mamamatay kayo. Pero bakit nga ba
ang linaw na sinasabi ng salita ng Diyos na sa oras o sa araw na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Pero bakit kami, bilang naging isang estudyante sa Bible School, ay nakonbinse na kung ano yung sinabi ng turo ng teacher, na ang dati daw, ang tao walang kamatayang pisikal. So ipinokus nila yung kamatayan na yan, na pag kinain yung bungang ipinagbabawal, ay mamamatay ay yung physical. Kaya ang expectation, ang turo, nag-connect-connect na sa pagkabuhay na mag-uli, ang pupuhay mag-uli, yung physical. Dahil doon sa pasimula, pag sumala na yung una, yung mga susunod, para bagang kung sumala ka sa timing sa una, sa kanta, at hindi mo binago yung timing at tiempo, lahat na yung buong kantang yun ay sala na. So doon sa turo sa Genesis, na halos lahat ay na paniwala, at maski ako'y naniwala na dati pala ay walang physical na kamatayan. At kaya na daw dumating ang physical na kamatayan dahil kinain yung bawal. Pero makikita natin, bakit nga ba hindi natin inunawang magaling? Kasi ang paliwanag at interpretation doon ay dati daw walang kamatayan, kaya nagkaroon ng kamatayan. Although daw hindi agad namatay sa physical, pero nagkaroon na ng limitasyon. 900, 800, noon ang buhay, 700. Pero habang tumatagal, sinabi ng awit, 70, 90, 80, 90, ang buhay ng tao, kalimitan, ganun na lang ang buhay. At napaniwala tayo. Pero pag binalikan mo yung talata, kung talagang bibigyan mo ng authority yung salita ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, sa araw o sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. So ano paniniwalaan mo? Kung ano bang kamatayan talaga yan? Yan po'y kamatayang espiritual. Kasi malinaw naman na tinuturuan din tayo ng Bible para huwag tayong malinlang at mabudol nga. Siya rin ang nagpaliwanag kung paano mo i-interpret yung Bible. Noon narinig ko na sa maraming mga pastor na the best interpretation is the Bible interpret itself. Ang Bible din daw ang siyang mag-i-interpret ng kanyang mga ipinapahayag. Isa pang tanong, maski si Martin Luther, nung panahon niya, sabi niya, napakahirap unawain ng Book of Revelation o Apokalipsis. Samantalang sa pamagat pa lamang, ni-reveal na nga Revelation. Sa Tagalog, pahayag. Inihayag na nga yung mga bagay na hindi ipinaliwanag, ibinigay kay Daniel, na sabi doon ay nakasara, walang pwede magbukas. Pagdating ng Panginoong Hesus, siya yung magbubukas. Kaya yung revelation of Jesus Christ, sa umpisa pa lamang ng Revelation, chapter 1, the revelation of Jesus Christ. Pagkatapos, ang tao ay hindi maintindihan. Samantalang, ang pamagat ng aklat ay kapahayagan. So, anong problema? Ang problema, yung lengguwahe at yung interpretasyon ng Bible, hindi lubusang pinag-aralan. Na yung lengguwahe ng Bible ay more on metaphor, hindi siya literal. Tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Napakahalaga po nito. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth. So iba yung man's wisdom, iba yung carnal knowledge, iba yung spiritual. Kaya doon po tayo nagkakaroon ng problema. Sa atin na matagal na nag-aaral at paulit-ulit nating naririnig ang mga bagay na to, hindi na mahirap maintindihan. Kaya nga po, ang isang challenge ngayon na minsan ay hindi rin madaling kumbinsihin ang maraming mga tao dahil hindi natin nakasanayan, hindi natin ito naging buhay, yung basahin mo yung buong Biblia. Palibasa, wala namang nag-challenge sa atin yan nung araw. Basta mahalaga lang sa atin ay umattend ka ng linggo, umattend ka ng Bible study, binibigyan mo ng pahalaga ang salita ng Diyos. Pero makikita natin na napakalaking tulong yung ikaw ay magbasa ng Bible, tiyagain mo, para yung mga mahihirap unawain. Kasi karanasan ko po nag-aral ako sa Bible School 2 years. Bukod pa yung nagpapatuloy kang mag-aral at ma-attend ng mga seminars. Pero nakita ko, hindi ko binabasa yung Bible, ang hirap intindihin, lalo na yung Revelation. Alam nyo, kung matatandaan ninyo, nagkaroon ako ng pagkaroon ng parang inspirasyon na dapat nababasa natin yung Old Covenant or Old Book, yung Scriptures, yung 39 books. Kung hindi nyo
malilimutan after nung pandemic. Nakiusap ako kay Pastor Elmer na turuan tayo from Genesis. Ang problema lamang, kumbaga sa meron ding hindi pagkakaunawaan. Dahil siya ay futurist, tayo naman ay, kaya noon kakaroon ng problema. So napatigil po yon. So doon pa lang, nagkaroon na po ako ng pag-iisip na dapat ang mga mananampalataya magkaroon ng familiarity sa Old Covenant books. Kasi malaking tulong po yan. Nung dumating si Brother Ray, nakita ko yung kanyang pag-aaral. Grabe yung pagre-research. Ako po ay isang mentor na hindi madaling basta-basta kumuha ng magsasalita rito sa unahan dahil maselan. Meron po tayong mga na-encounter na mga taong mayayaman, professional, na nung nakita itong building na to at nung nalaman na, ikaw pala yung daddy ni Sam Mangubat, nagkaroon sila ng interest na sila dito aaten, dito na po kami aaten. Sa isang linggo po, isasama ko po aking pamilya. Ako po yung isang engineer, ako po ay may tindahan ng mga laptop, ng mga gadgets sa Tanawan at tutulungan ko po kayo. Ang sarap pakinggan. Sa isang pasto, pag nakakarinig ka ng ganun ay, siyempre, wow. Pero kita mo yung motivation niya nung nalaman niya ako lang ay daddy ni Sam Mangubat. Siguro, hinahanap niya si Sam. Mga ilang linggo lang yon hanggang sa nung bandang huli, nawala na rin. Pero hindi ko para habulin. Kasi sabi ko nga, ang importante diyan kung talagang totoo yung pagsamba mo. Totoo ba yung dahilan ng pagpunta mo sa isa simbahan. At naka-encounter din ako ng isang negosyante, umating siya rito halos ng mahigit isang buwan. Sabi niya si associate pastor, sinasabi niya na meron siyang mga engagement. Pastor, ipag-pray mo ako, meron akong engagement, mag-preach, mag-guest speaker ako sa isang ganitong gawain. At alam niyo, mayaman siya. Kita ko yung mga sasakyan niya. Ewan ko kung nakita niyo yan, malimit siya sa ulihan. Pagkatapos, minsan, tatawagin niya ako, doon siya kasi may pwesto dyan sa may convenience store. Pag nagpakita kami, Pastor, liga, bibigyan niya ako ng love gift. Sabi ko, salamat. At sabi niya na naiintindihan daw niya yung grace. Pero, nung time na nagpapahiwatig siya na maging workers, ang sabi ko sa kanya, kasi po, ang aming proseso dito sa simbahan na to, mag-stay ka muna, kilalanin ka muna namin bago ka na namin gawing isang worker, kahit na ikaw tapos kung saan man. Pero yun, nagtagal, umalis din yun. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po ako madaling mahimok para ikaw ay magsalita rito sa unahan. Pero, nung dumating si Brother Ray, nakita ko, kasi po ako po uhaw din sa pag-aaral. Sabi ko, bilang isang pastor, sabi ko, gusto ko na yung talagang masishare ko, lalo na yung sinasabi ng Timothy 4:17, kung hindi ako nagkakamali, mag-ingat ka sa turo mo. Sapagkat ang inililigtas mo, yung sarili mo, pati na ang nakikinig sa'yo. Pero nung nakita ko po na talagang yung kanyang katuruan, lalo na talaga palang ang Bible, ang salita ng Diyos ay spiritual, makikita naman natin sa Bible Kagaya nun, yung Genesis na yon. Yun ay malinaw na hindi po yun physical death. Ang tunutukoy noon ay spiritual kasi sabi doon, in the day that you eat, you will surely die. At pagkatapos, yung itinuturo ng interpretation na sinasabi doon sa 2:30 na hindi sa karunungan ng tao, not of man's wisdom. So doon tayo mag-ingat kung hindi dapat ay karunungan nang gagaling sa Diyos. Tingnan niyo sabi nung 1 Corinthians chapter 2 verse 13 na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kung hindi sa itinuturo ng Espiritu, na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Yan yung sinasabing the Bible interpret itself, comparing spiritual things with spiritual. Kung mapapansin niyo, pag meron kayong Bible na ganito, yung sa King James Version, pagkatapos meron Tagalog, kung mapapansin niyo, meron niyang mga footnotes sa gitna na kung merong mga number na mga salita, mga words na hindi agad madaling maintindihan, meron yung mga footnote na may mga verses. Diyan pa lang, pinapakita dyan na yung mga kapaliwanagan, andun, merong nasa lumang tipan na inihula at yung katuparan, yung sinasabi ng talata sa bagong tipan. So isang way na yon, malinaw na yon, na yung the Bible interpret is yung comparing spiritual things with spiritual. Verse 14, ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Anong ibig sabihin yan?
But the natural man, dito sa Tagalog, laman. Ang taong ayon lang sa laman. Ibig sabihin po niyan, nung araw kasi pag nabasa mo yung ayon sa laman, makalaman, makasala. Hindi. Ang tinutukoy diyan yung natural, carnal. Itong mga bagay na ditong panlupa. Ang isang tao daw na maaaring matalino dito sa lupa, professional, attorney, doktor, abogado o ano pa man na professional siya. Pero kung ang way ng kanyang thinking lamang ay dito sa natural, sabi diyan, hindi niya matatanggap ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos. So maselan ba yan? Yes. Kaya kung mapapansin ninyo, kailangan natin masanay sa salita ng Diyos. Ito yung espiritual. Sabi diyan, yung isang taong natural, makalaman, hindi niya matanggap-tanggap yung mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Dahil ito raw ay kamangmangan sa Kanya, walang halaga sa Kanya. For they are foolishness unto Him. Pag sinabing foolishness, di parang walang halaga, walang kwenta, hindi importante para sa Kanya. Kasi ang importante lang sa Kanya, yung mga bagay na alam niya dito sa lupa. At yung pag sinabing spiritual, foolishness yan. Walang kwenta yan. Kaya anong mangyayari? Ang sabi doon, sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa. So hindi niya talaga mauunawa. Anong maapektuhan? Yung kanyang understanding, yung kanyang pangunawa. Hindi niya maintindihan. Sapagkat ang mga yaon ay papaano mauunawaan? Sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ano yung Espiritu dyan? Small letter S. Ano yung Spirit? O di ba? Yung sinasabi ng John 6:63, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. So yung spirit dyan, yung spiritually discerned, ito lang ang gagamitin mong tools, wala nang iba. Huwag ka na mag-iisip ng imagination. Pag sinabing spiritual, mga espiritu, yun yung imagination. Yun yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10, fortress, yung pinakakuta, stronghold, yung imahinasyon, yung mga pag-iisip lamang ng haka-haka ng tao. Pero pagka spiritual, dito ka huhugot sa salita ng Diyos, sa Bible. Kung talagang binibigyan mo ng mataas na authority ang salita ng Diyos, ditong scripture. Ito yung spiritual, yung salita ng Diyos. Kasi kung hindi, ang gagamitin niya ay man's wisdom, sarili niyang dunong, natural na pamamaraan, ay hindi niya maiintindihan. Kasi, ano sabi diyan? Because they are spiritually discerned. Nadidiscern lang yan pag talagang nakapokus ka sa salita ng Diyos. Verse 15. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. Sabi ko nga, mahirap mong babanggain yung salita ng Diyos. Mapwer na lang kung talagang ayaw mong mag-research, hindi mo talaga wala ka talaga mauunawaan. Pero pag iintindihin mo, hindi mo siya mahirap siyang kontrahin nung karunungan ng tao. Kaya ang sabi ng verse 16, sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? Asan ba yung pag-iisip ng Panginoon? Hindi po yung sa kanyang salita. Kasi yung kanyang salita, God is, sabi ng John 4:24, a spirit. Kaya nga sabi ko dito, isa siyang makapangyarihang isip. Malawak na kaisipan. Makapangyarihang kaisipan. Kaya yung dala-dala niyang pag-iisip para sa taong kanyang nilikha, ang tawag doon ay yung spirit, yung kanyang mga salita, yung word. Yung sinasabi sa John 6:63, the word that I speak unto you, they are spirit and they are light. Kaya nga, ito nga yung sinasabi na quickeneth, nagbibigay ng buhay. At ang sabi ng 1 Peter, isinilang tayo sa binhing walang kasiraan. Kaya pag sinabing isinilang, nagkaroon ka ng buhay sa pamamagitan ng ng salita ng Diyos na walang kasiraan. So, ibig ko pong sabihin lamang dito is dapat masanay tayo sa katotohanan na to. Blessed us with all spiritual blessings. Ano yung connection ng bless sa mga bagay na spiritual? Sabi nga ni Jesus the flesh profiteth nothing. So pag sinabing the flesh profiteth nothing, pag pumunta ka sa Genesis, yung tinutukoy na kamatayan doon, sabi, you will surely die. Spiritual. Sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Ano yung kamatayan? Ephesians 4:18. Tingnan natin. Having the understanding darkened. Yun daw, kaisipan, yung pangunawa, nagdilim.
Ay, di pag sinabing nagdilim, walang alam. Being alienated from the life of God. Asan yung life ng Diyos? Dito. Ang buhay niya na binibigay sa tao, na nagbibigay ng buhay sa isang tao, yung salita ang nagbibigay ng buhay. Sa kanyang isipan. Kasi ang isang tao, ayon sa Ephesians 4:18, ay hiwalay sa Diyos kapag ang kanyang understanding darkened. Walang alam. Ignorante nga eh. Alienated from the life of God. Saan? Through the ignorance that is in them. Walang alam sa salita ng Diyos. Nung si Eva at si Adan, kinain nila yung knowledge of good, yung frutas ng knowledge of good and evil, wala namang connection yun. Lagi natin gagamitin yung common sense. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng espiritu, ng isipan. Meron ka bang nakikita na makakain ang pagkakilala ng mabuti at masama? Wala namang connection yun sa literal na pagkain eh. Ang connection doon sa isipan. Knowledge of good and evil. Yung pinagbabawal po na knowledge of good and evil, sa oras na kanin nila ay mamamatay. Ano mamatay? Yung isipan. Darkened. Paano yung darkened? Dati mayroon silang usapan o communication sa Diyos. Kasi itong knowledge of good and evil, lumalabas ito, magiging independent ka. Ano yung independent? Hindi ka na dependent sa Diyos. Mawawala yung connection mo. So ano nagbibigay ng connection? Una, kay Eva at kay Adan, sa Diyos. Yung kanyang communication. Yung salita ng Diyos. Ano nangyari? Dahil pag kinain mo yan, magiging matalino rin kayo. Malalaman nyo rin ang masama at mabuting kagaya ng Diyos. Hindi nyo na kailangan ng Diyos. So, di hiwalay ka sa Diyos. Kasi ikaw na yung sarili mong lakas, abilidad, sarili mong karunungan, man's wisdom ang dinala ng knowledge of good and evil. Man's wisdom, sarili na lang niya. Dumidepende na lang siya sa kanyang kakayanan. Kaya ko to, magagawa ko to. Mag-ingat po kayo doon sa filosofiya. Yung nagtuturo ng mga encouragement, positive thinking, positive life. Pero without God, lumalabas yan parang ganun. Kaya mong mabuhay sa sarili mo lang. Pwede kang magpasalamat sa Diyos dahil binigyan ka ng talento. Pero disconnected ka sa kanyang salita, hindi mo alam, patay ang espiritu ng isang taong ganon. So sana makita niyo po ito. Itong importansya nito kung bakit yung binuhay yung espiritong dating patay. Na related naman sa testimony ni Paul nung i-reveal sa kanya ng Diyos yung mystery ng gospel. Sa Romans chapter 7, di ba sabi niya, noon nabubuhay akong walang kautusan. Kasi lumalabas ito yung law. Kasi sa law, ikaw ang gagawa. Kaya nga yung old covenant, sila gagawa. At pag sila'y sumuway, merong curse, may sumpa. Ang sabi ko nung isang linggo, doon pa lang makikita mo may biyaya ang Diyos. Kasi tinuruan sila ng paghahandog. Nagpatayo ng templo, nagpagawa kay Moises, pero yung lahat ay shadow. Sabi ng Hebrew 8:5. Yung lahat ng ginawa, pinakita kay Moises na gagawin niya na plano sa templo, yung mga bagay sa loob ng templo, yung mga maglilingkod doon, yung priest, ay pawang mga shadow, anino. Pero ipinapakita yon na anino ng biyaya. Kasi hindi naman nila masunod-sunod yung kautusan. Kaya kinakailangan nag-o-offering sila para maging, sa paningin ng Diyos, sila ay maging perfect uli. Pero yun ay mga temporal lang, pansamantala lang. Yung ginagawa sa Old Covenant, merong templo, merong holy place at holy of holies. Lagi dyan ang priest. Pagkatapos, andito yung mga naghahandog, yung mga Israelites. So ito'y shadow, picture ng katotohanan ay si Jesus. At dito si Jesus, sa after the cross, sa pag-aaral natin, yung pangako niya na tahanan, yun din yung temple, yun din yung tabernacle, yun yung sinasabing mansion, yun din yung holy city, yun din yung nation, country. So yan po yung para hindi ka ma-confuse. Dito, physical at literal. Dito, spiritual. Lahat ng mga bagay spiritual. Hindi mo na gagamitin yung carnal knowledge. Hindi mo na gagamitin yung natural. Lalampasan mo ngayon yung natural. Ang faith po na gagamitin natin ay hindi yung carnal knowledge. Hindi na yung man's wisdom. Kung hindi kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ipinipicture sa iyong isipan, paniniwalaan mo yon. Kahit na yun ay kontra
sa natural observation or natural knowledge natin. Iba yung pag-aaral sa lupang ito. Iba yung karunungan ng mundong ito. Yun yung sinasabi doon na man's wisdom. Iba yung spiritual. Bakit? Paniniwalaan mo. Ang faith is paniniwalaan mo ang Diyos ayon sa kanyang salita. Kaya ganun kahalaga po yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero nalulungkot po tayo, nagpapasalamat po ako na nakita natin ito. Minomotivate tayo. Magbasa ka. Maaari magsimula ka uli sa Genesis. Sanayin natin ang ating mga sarili na maging pamilyar tayo sa salita ng Diyos. Bukod pa yung lagi kang nag-aaral at nakikinig. Ako po nga, sasuggest ko po sana sa inyo, yung sa YouTube natin, lagi ninyong pakinggan, review. Bukod pa yung minsan nagbabasa ka sa sarili mong pagbabasa para matapos mo yung buong Bible. Tiyaga nga laang. Alam niyo po, kailangan natin ng tiyaga. Diba sabi nung ating pinag-aralan doon sa 2 Peter, yung mga tao na namamali sa pag-interpret, sabi ni Peter, sinisinsay nila yung mga sulat ni Apostol Pablo. Kasi alam niyo po, yung sulat ni Apostol Pablo talagang hindi madaling unawain eh. Kasi yung ministry ng 12 apostle about sa gospel of God, hindi nila matanggap-tanggap na si Kristo ay anak ng Diyos o Mesiyas. Pero pagdating kay Paul, kakaibang revelation na naman yon. Dinitil doon na tapos na sila sa kautusan, tapos na ito, iwan na nila yan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na merong inward at outward man. 2 Corinthians 4:16 to 18. Siya lang nga nag-reveal ng ganito eh. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina. So, outward man. Ngunit, aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. So, inihiwalay niya yung outward man sa inward man. Yung outward man, itong ating physical, napapagod yan. Habang tumatagal, humihina. Tama naman siya eh. Yet, the inward man. Ano yan? Yung ating espiritu, yung ating taong panloob. Lalo na yung pinaka-factor nito, yung ating isipan. Renewed day by day. For which cause we faint not. Ibig sabihin, yung kanyang dedikasyon sa pagtanggap ng revelation ng salita ng Diyos, andun siya. Doon siya nakapokus. Kahit na raw yung katawan niya ay talagang pagod, nanghihina. Yet, the inward man is renewed day by day. Ano sumunod? Sabi ng verse 17, sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan, for our light affliction which is but for a moment. Alam niyo yung mga kapighatian, talagang dinaranas yan nitong physical. Pero sabi niya, but for a moment. Ibig sabihin, sandali lang ito. Matatapos na ito. Kaya yun daw ang nagbibigay sa kanila lalo ng parang inspirasyon na ang itingnan nila yung glory nung mga bagay na eternal way of glory. Di ba pinag-aralan natin na yung ministry in the Spirit ay much more exceeding. Sabi ng yung ating pinag-aralan na 2 Corinthians chapter 3, comparison ng ministry in the Spirit at saka ministry of death. Yung ministry of the letter that killeth, ang titik ay pumapatay. At ang pumapatay nga doon ay yung law. Kasi lagi nagko-condemn at lagi kang bibigyan ng kasalanan at lagi kang magmamanifest yung death. Inalis tayo doon ng Panginoon. Kaya kung tutuusin nga, yun yung bumubulag. Na sa tuwing babasahin nila yung aklat ni Moises, ay may talukbong sa kanilang mukha. Pero naalis yung talukbong pag sila pumupunta sa Panginoon in the Spirit. Kaya sabi doon, comparison na mas may glory, bagaman may glory din yung ministry of the law of Moises, which is ministry of death, pero mas more daw ang glory nung ministry in the Spirit. Pag sinabing ministry in the Spirit, hindi nga ito nakikita. Verse 18, while we look not at the things which are seen. Ang linaw naman po niyan eh. Diyan pa lang, maiintindihan na natin na ang mas pinapahalagahan nila Apostol Pablo during that time, at yun yung kanyang iminemensahe, nakapokus sila sa mga bagay na hindi nakikita. But at the things which are not seen. For the things which are seen are, ano sabi diyan? Temporal. Mahirap bang maintindihan yan? Tingnan naman, no? But the things which are not seen are eternal. Ano ba yung kingdom na dala ni Jesus? Eternal. So, sabi niya, hindi kami nanghihimagod. Ba, nakakapagod yung nakaka-down yung nire-reject ka ng marami.
pinipersecute ka, may death threat. Di ba sakit sa kalooban nun, yung, alam niyo yung rejection, isa yun sa nagpapadown sa isang tao eh. Sabi ko nga sa isang pinapayuhan ko, pag ikaw ay nasanay na man's pleaser ka, yung gusto mo laging natutuwa ang mga tao na sa paligid mo, sa mga ginagawa mo, ang gusto mo mag-win ka palagi, baka mag-ingat ka, hindi masama yan. Kung larangan lamang ng mga bagay na panlupa, walang masama dyan. Yung ma-win mo yung mga tao, lalo pag may business ka, walang masama dyan. Pero baka masanay ka na yun na lamang ang lagi mong hanap-hanap sa sarili mo. Kaya pag dumating yung punto na mga bagay na espiritual, pag pinag-usapan, abay, wag kang mag-expect na mapiplease mo ang lahat ng tao. Iiwanan ka pa nga dyan ng iba eh. Rejection, naranasan nila Paul. Naranasan din ng Panginoong Kristo. John 1:11. He came unto His own. Ba't sinabing His own? Kasi bayan niya yun eh. Sa Old Covenant, itinatag niya yun eh. Kinreate niya yun eh. They are the heavens and the earth. At ipapakita ng Diyos na sila ay peculiar people. Kakaiba. Namumukod tangi. Pero nabigo ang Panginoon eh. Ganong kasakit yun. He came unto His own and His own received Him not. Ano pong ibig ko po sabihin? Kung ano ang liwanag ng salita ng Diyos. Pero kung nakikita mo na may mga tao na lumalayo, abay, kailangan sanay din ang sarili mo na hindi lahat ng oras mapiplease mo ang tao. Pag ikaw ay sa spiritual, we are not man's pleaser. We are God's pleaser. Amen? Huwag niyo kakalimutan yon. Ang bibigyan mo ng lugod, hindi yung tao. Ang bibigyan mo ng lugod, una, ang Diyos. Kaya sabi ng John 4:24, God is a spirit. Ang Diyos ay espiritu. Ang sino mang sumasamba sa Kanya, darating ang oras, sabi niya, sasambahin niyo ang Diyos. Saan? In the spirit and in truth. Saan? Sa salita niya. Doon siya nalulugod. Kapag tinatanggap mo ang katotohanan, although hindi ito naiintindihan ng marami. Pero kung ang sarili mo, sanay ka na meron kang dabarkads, wala namang masama meron kang kaibigan. Wala namang masama meron kang mga kakilala sa lupang ito. Pero huwag kang mag-expect na kapag tinayuan mo ang salita ng Diyos, kasama mo pa rin sila. Kasi sabi ko nga, ako sa karanasan ko, ay talagang maraming rejection tayong naranasan. Pero ang isang kagalakan ay pag nakikita mong malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos, doon ka magstay. Kasi ang binibigyan mo ng authority sa pananampalataya ay yung salita niya. Kaya sabi ko, faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. So, makikita natin na ang liwanag ng salita ng Diyos kapag talagang pumukus ka. Kailangan mo nang tiyaga. Tingnan niyo yung 2 Peter chapter 3, verse 15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. So, ibig sabihin, yun ang talagang pinaka-agenda ng Panginoon. Ano ba yung saan ba tayo iniligtas? Kailangan alam ng isang mananampalataya saan siya iniligtas. Sa gutom ba sa lupang ito? Sa kahirapan ba sa lupang ito? Sa mga panganib ba sa lupang ito? Saan tayo niligtas? Kailangan malinaw sa atin kung saan ang kaligtasan. Nung araw, doon tayo nakapokus eh. Wala naman pong masama na tayo ay nananalangin para sa protection ng Diyos. Pero ang talagang pinakamalinaw na kaligtasan ginawa ng Panginoon ay niligtas tayo saan? Eternal death. Nang isang tao ay mamatay magpakailanman. Ano yung patay? Unconscious. Wala nang alam. Kaya inihalin tulad ni Solomon ng isang tao nakagaya lang ng hayop. Nabuhay, kumain, natulog, buhay ng ilang taon, pagkatapos mamamatay, pag wala sa'yo ang blessing na spiritual na ginawa ni Kristo sa krus, totally you are dead, eternal dead. Pero ang purpose niya is magkaroon tayo ng eternal life. Ang problema nga kasi ang hindi masyadong pinipicture ng maraming simbahan yung kabilang buhay. Malabo. At minsan ang dating ay parang ang buhay doon ay lang. Kasi nga sanay tayo sa physical na nakikita, nahahawakan, na talaga naman na-enjoy natin. Pero yung salita lamang ng Diyos ang nagbibigay ng importansya na mas exceeding ang glory nung spiritual. Kaya lang, ang faith kasi nanggagaling sa salita ng Diyos. Ang faith kasi, binigyan tayo ng halimbawa, contrast sa physical na nakikita. Ito ngayon ay parang shadow. At ang realidad ay ang ginawa ng Panginoon, which is spiritual. Spiritual house, spiritual mansion, spiritual temple, spiritual holy city. Di ba? Puro spiritual. Kaya lang, ang isipan ng karnal, parang hindi masaya doon. Parang walang masyadong value doon.
Pero sabi na salita ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, far better. Ako'y nagigipit. Diba sabi niya? Kung ako'y talagang sasakabila na kay Kristo or mananatili pa sa laman. Sapagkat kung ako ay sumakay Kristo, mas mabuti doon. So tayong mga mananampalataya, dapat ganito yung maging way ng ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Kahit na contrast sa natural thinking, natural observation, natural knowledge, huwag mong gagamitin yan. Pero pag sinabing mas maganda ron, kailangan kumbinsido ka. Kailangan nahimok ka ng salita ng Diyos. Kasi tinatawag tayong nanampalataya. Dapat maging totoo sa iyo at mas magiging lampasan mo pa para tayo lumago sa pananampalataya, lalampasan mo pa yung katotohanan ng natural sa katotohanan ng spiritual things or spirit of truth, which is the Word of God. Kasi ito yung binibigyan natin ng authority. Kaya may time ang hirap nga intindihin, parang puputok ang isipan mo eh. Kasi kaya lamang parang puputok ang isipan natin dahil sa sanay tayo sa carnal observation, sa laman. Pero pag nasanay tayo, kasi tama naman ang salita ng Diyos eh, binibigyan tayo ng instruction para wag tayo mahirapan. Ano yun? Yun nga, not on man's wisdom. At kailangan kung talagang ikaw ay born in the Spirit, ito nga po yung isang malaking katanungan. Pag ikaw ay isinilang sa Espiritu, basic lang naman, di ba? Yung usapan ng Panginoong Jesucristo at saka ni Nicodemo. Nung sinabi ng Nicodemo na, Panginoon, ako'y naniniwala na ikaw ay isang sugo ng Diyos eh. Kasi walang makagagawa ng mga ginagawa mo kung hindi ka talaga sinugo ng Diyos. Pinarangka siya ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Except a man be born again, di ba? He cannot see the kingdom of God. He will not see the kingdom of God. Hindi niya makikita ang kaharian. Ang pinaka-agenda talaga yung kaharian ng Diyos eh. Kaya lang, ang problema sa mga tao ng panahon na yon, ni Nicodemo, physical ang kaharian sa kanila. Nung sinabi ng Nicodemo na, paano ipapanganak ako muli? Kailangan bang pumasok uli ako sa bahay bata ng akin? Ano yung way ng thinking niya? Natural. Yun ang way ng thinking niya. Man's wisdom. Kailangan bang ako'y muling pumasok sa bahay bata ng aking ina? At pagkatapos saka ako'y muling isilang? Ano sabi ng Panginoon? Ikaw na isang guro. Guro, professional. Nag-aral ng scripture, pero ang way ng interpretation is carnal. Pag sinabi pong carnal, physical, earthly. Hindi mo nalalaman. Ang ipinanganak sa laman. Ang ipinanganak sa espiritu. Ayun na yun. Sa spirit. So doon pa lang, basic, mayroon ka nang maiintindihan na yung born again ay born in the spirit. At para ikaw ay isilang na muli, magkaroon ng buhay, tanggapin mo yung doctrine, aral o salita ng mabuting balita na daladala ng mga apostol at lalo na ni Apostol Pablo na ginawa ng tinarbaho ng Panginoong Jesucristo. So, paano mangyayari kang ma-born again? Pag pinahalagahan mo ang salita o doktrina o aral na spiritual, hindi man's wisdom. So, may danger na kapag ang interpretation ng salita ng Diyos ay carnal, man's wisdom, hindi talaga magliliwanag, may veil, may talukbong ang katotohanan ng mabuting balita. Pinag-aralan natin, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Pag sinabing lost, hindi alam ang pupuntahan, naliligaw, hindi alam ang direksyon. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. The truth and the life, ito yun. No one can come unto the Father except by me. Walang makaparoroon sa Ama. Walang magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi sa pamamagitan ko. Ngayon, yung mansion, yung house, yung pinangako, pinag-aralan natin ng isang linggo, puro spiritual yan. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, tinapos ni Jesus sa krus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, naganap yung temple, tayo na ang templo, tabernakulo, ang mansion, tirahan, pamamahinga, rest. Nagdwell na siya sa dwelling place, kaya namahinga. Nagkaroon ng tunay na sabat, spiritually, hindi na siya physical. Hindi na siya yung araw, na literal na araw, na Sabado. Kung hindi, sa pag-aaral natin tayo yung precious stones, ang mga apostol at ang mga propeta, ang foundation, si Christ ang cornerstone, at tayo yung precious stone na bumuo doon sa ginasabing spiritual house. Tatanggapin mo ba yon? Paniniwalaan mo ba yon?
nasa sayo yon. Kasi sinasabi naman ng salita ng Diyos na yun ay nabuo na. Meron na bang new heaven and new earth? Yes. Pero kung gagawin mong literal at physical, according to man's wisdom, na mali na naman ang interpretation, ginagawa nilang doon, ginto ang lansangan ay ginto. Ginagawa nating literal eh. Totoo o hindi? Ginawa nating literal eh. Pero ang sabi, mas mabuti doon. Eh di maniwala ka kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo i-apply yung observation ng natural, pero sinabi ng salita ng Diyos na mas maganda doon. Maniwala ka, makumbinsi ka. Yun yung sinasabi na inspired ka. Kahit na napapagod minsan ng katawan, magtitiyaga kang magbasa, mag-aaral ng salita ng Diyos para malalo mong maunawaan at magliwanag ang katotohanan. So sana maintindihan po ninyo. Ito yung prayer ko. Na sana, parang kakaiba tayo, Pastor. Hindi. Basta tayo umaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kakaiba tayo kung gagamitin mo yung observation mo sa natural. So anong ibig sabihin? Pag ikaw ay nasa pananampalataya, pag ipinanganak ka talaga sa Espiritu, ang gagamitin mo mga bagay na spiritual. Kasi naborn ka sa Espiritu eh. Ipinanganak ka sa Espiritu. Flesh profited nothing. Pero dito naman tayo na misinterpret. Sabi nung Ephesians 1:3, blessed with all spiritual blessings. Pero kapag ikaw ay nabubuhay, habang nabubuhay ka sa laman, sabi ni Paul, Galatians chapter 2 verse 20. Ako'y napakong kasama ni Kristo Jesus. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko in the flesh. Sabi diyan, the life which I now live in the flesh. So ibig sabihin, nasa flesh pa siya. Paano niya ina-apply ito habang nabubuhay siya sa laman? I now live in the flesh. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Diba? Faith of the Son of God. Si Jesus, ang unang nanampalataya na tayo ay matutubos at makakaalis sa sumpa ng kasalanan. Tatapusin niya yung bisa ng kasalanan sa krus. Yan yung faith of the Son of God. So tayo dapat, parang si Pablo, habang nasa laman, nung siya nasa laman, nabubuhay siya rito sa pananampalataya. Who loved me and gave Himself for me. 2 Timothy chapter 2, verse 19. Gayunman, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Ano ba yung evil sa harapan ng Diyos? Yung ikaw ay nabubuhay sa sarili mong karunungan lamang, sa knowledge of good and evil. Independent ka. Di mo kailangan ng Diyos. Hindi ka dumidepende sa Diyos. Dapat habang nabubuhay ka, dumidepende ka rito. Habang nabubuhay ka. Yun ang sinasabi rito. Hindi, outside of this, kahit gumagawa ka pa ng mabuti, independent ka, that is evil. Yun po yung masama. Kahit mabuti ang buhay mo sa lupang ito, pero wala kang koneksyon sa Diyos, that is evil. Pero ang turo ng reliyon, ang evil yung talagang gumagawa ng masama. No. Ang evil sa Diyos kapag wala ka sa pananampalataya. Yun ang katotohanan doon. Masyado tayong sanay sa religious mindset. Ano yung religious mindset? Tumutulong ka sa iyong kapwa. O punta ka sa 1 Corinthians chapter 13. Sunugin mo ng iyong katawan, may sakripisyo ka. Ipagbili mo man ng iyong tinatangkilik para sa mahihirap, tumutulong ka. Pero wala kang pag-ibig, para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Ang ginagawa mo, walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Bakit? Kasi andun ka sa, nabubuhay ka sa sarili mo. Eh habang nabubuhay si Pablo, sabi niya, ang ikinabubuhay ko sa laman, dependent siya sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo. So ito yun. Datapot ang isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak. Kung hindi mayroon din namang kahoy at lupa at ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Doon daw sa loob ng bahay, mayroong mga bagay na magaganda, may mga ginto, pepilak, ibig sabihin, may mataas na quality. At meron din namang mababang quality. 21. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. Ang pinapaksa niya rito kasi, kapag ikaw ay nasa Panginoon, naging malinis ka, nanampalataya ka na ikaw ay tinubos na, nilinis ng kanyang dugo, ikaw ngayon ay magiging sisidlang ikapupuri. At kung talagang nanampalataya ka dito, na-appreciate mo to, magiging sisidlang ikapupuri. Pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti.
So ang isang mananampalataya na talagang naunawaan ang ginawa ni Kristo, siya'y magiging sisidlang ikapupuri. A vessel unto honor. Ano yan? Sanctified. O nilinis na tayo. And meet for the master's use. At gagamitin ka ng Diyos. And prepare unto every good work. So hindi pwedeng hindi ka maglilingkod sa Diyos. Automatic yon. Parang may relasyon ka bilang magulang sa anak, anak sa magulang. Automatic yon. Yung isang magulang naghahanap buhay, may ginagawa siya dahil bunga ng pagmamahal niya sa kanyang anak. At kapag naman nag-mature yung anak, kahit na hindi obligasyon ng anak na parang magbayad doon sa ginawang pagmamahal ng magulang, automatic din yon, out of love, na siya ay mayroon ding gagawing tulong sa kanyang magulang na ang pinaka-common denominator doon ay love. So dito, ito yung pag-ibig ng Diyos. Kung naunawaan mo talaga na mahal ka ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang buhay, namatay siya para sa atin, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 from verse 14, namatay para sa lahat at ang lahat dapat ay mabuhay para sa namatay. Ibinibigay mo yung iyong buhay sa Kanya. The love of God constrained us. Ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang magtutulak sa iyo. Automatic yon. Hindi ka na maghahanap kung ikaw ay ma-recognize, ma-appreciate, kung ikaw ay nasa frontline o nandoon ka sa, kung ikaw ay bilang bahagi ng katawan na hindi nakikita. Diba? 1 Corinthians chapter 12, kung hindi ako nagkakamali. May iba't ibang bahagi ng katawan. Mayroong katawan na nakikita. Mayroon namang part ng katawan na hindi nakikita. Lalo na yung mga internal organ, di ba? Verse 21, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, magiging sisidlang ikapupuri, a vessel of honor. Pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Layuan mo yung mga masamang pita. Huwag mo nang pagbibigyan lahat ng nasa ng laman. Kasi yun ang kalaban. Ang espiritu ang magdodominion at magkokontrol sa iyong katauhan. So ito po yung ibig ko sabihin. Oo, nasa physical ka, pero magagamit ka ng Diyos. Sa mata ng Diyos, ikaw ay naging parang buhay. Yung physical mo ay parang buhay sa paningin niya dahil ikaw ay naging vessel of honor. Basahin po natin itong 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, earthly vessels, earthen vessels. Ano yan? Itong ating physical. Upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Kasi kung taglay-taglay mo talaga yung ginawa ni Kristo, wala kang dapat ipagmapuri dyan, wala kang dapat ipagmayabang dyan. Kasi makikita natin na lahat tayo pantay-pantay. Dito, sa pag-ibig ng Diyos, dadaling ka niyan sa kababaang loob. Hindi ka niyan dadalhin sa kayabangan. Dadaling ka niyan sa kababaang loob. Naglilingkod ka, masaya ka. Ano man yung magawa mo sa Panginoon. Kahit na sa panahon na sila, sabi niya, sa magkabi-kabila, ay nagigipit kami, gayon may hindi nangaghihinagpis. Nangagtitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa. Isipin niyo yung buhay nila, ang hirap nun, di ba? Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Dito sa physical natin, habang nabubuhay ka, kung ikaw ay nagiging instrumento ng Panginoon, ikaw ay nagiging buhay sa kanyang paningin. Sapagkat kami nang nabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag saan? Sa aming lamang may kamatayan. Malinaw po ba yan? Na habang nabubuhay ka, hindi ka na mabubuhay sa sarili mo. Okay, nagiging balanse tayo. Buhay para sa pamilya, sa sarili mo, sa mga bagay na pangangailangan sa lupang ito. At ang totoo nga yan, pag naging ganito buhay natin, hawak na ng Diyos ang buhay mo. Ang sabi ko nga, kung ganito magiging buhay natin na talagang nabubuhay ka, hindi sa sarili mo lamang kapakanan, unlike sa mga unbeliever, di ba? Very busy sila. Lagi lang focus nila yung mga kung paano ang buhay, paano ang bukas. At iniisip nila, parang sa Diyos na rin yun. Pero hindi ka makukonek kung independent ka lang, dito ka lang nakapokus. Sana maintindihan nyo to. Kailangan nakakonek ka sa salita ng Diyos, sa kanyang salita. Diyan ka na born again. Nakita mo yung halaga niyan, pag-ibig niyan. Kaya ngayon, meron ka ng dalawang pagkatao. Isang outward at isang inward. Pero yung outward man mo, magiging vessel of honor. Nagiging may kabuluhan pa nga sa Diyos. Amen. Hindi nga lang madali dahil hindi natin nakasanayan po. At sabi ko nga, ang panalangin ko nga po, sana
maisali natin ito sa ating mga anak, sa ating mga apo, na habang maaga pa, gano'n na yun. Kasi tayo, kinagis na natin relihiyon eh. Lumaki tayo sa relihiyon. At kung ano-anong mga imahinasyon, interpretasyon ang nailagay sa ating isipan na dapat yun ay magiba. Paano magigiba? Ito rin ang gigiba. Ang sandata ay ang espiritu, sandatang espiritual. Bakit? Ano ba nakasalalay, Pastor, dito? A matter of life and death. Balik ka sa Genesis. Sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Inalis na nga tayo sa kamatayan eh. Ito yung nagbigay ng buhay. Isang malaking katanungan at may kadelikaduhan, danger. Hindi nakukuha ang eternal life sa pag-confess lang na ikaw ay naniniwala sa Diyos. Nakukuha ang eternal life dito sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, hindi ako hahatol. Pero kapag nagbe-base ka sa scripture, magkakaroon ka ng liwanag. Teka, ano ba dapat natin gawin? Ano ba yung dapat natin maging buhay? Ulitin ko, humingi po ako ng pasensya. Hindi ito madali. Pero bilang isa pong mentor, nakita ko yung ganda na itong journey na to. Bagaman hindi madaling mangumbinse. Kasi maraming nakaukit sa isipan religious system na ating nakalakaran. And even na tayo na born again, na sinasabi natin na born again tayo, pero nakita natin yung interpretation is malayo sa katotohanan. Kagaya ng mga doktrina na resurrection ay sa physical. Yung eternal life, yung meron kang bahay doon, pero ang thinking carnal, meron kang magandang bahay doon, may ginto, which is napakalayo sa katotohanan. Pero isang bagay lang ang aking nakikita rito. Kung ano ang sinabi ng Diyos, totoo yun. Yun ang faith. Lalampasan mo yung natural observation. Kasi pupunta ka sa spiritual. Hindi nakikita, sabi ni Pablo, ang aming paningin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Sana po, habang tumatagal, hindi na mahirap intindihin ito. Marahil sasabihin niyo, bakit paulit-ulit? Kasi kailangang masanay ang ating isipan sa katotohanan na salita ng Diyos. Ulitin ko po, yung challenge, maging matiyaga tayo. Ano sabi ni Pablo? Sininsay ng mga first century believers yung mga sulat ni Apostol Pablo na mahirap unawain ng mga taong walang tiyaga. Pag walang tiyaga, nakakapagod yan, mahirap intindihin yan, nagwawating-wating ang isip ko dyan, ganun na lang sila. Hindi talaga nila inunawa. Last na po, 1 Corinthians 15, verse 1. Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Verse 2, sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung, may condition po kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo ay nagsisapanampalataya ng walang kabuluhan. Yun yung positive and negative. Positive, if you keep in memory what I've preached. Negative, unless you have believed in vain. Decision yan Faith is a decision. May application, may tiyaga. Spiritual, hindi ito dapat i-apply sa physical observation. Pero maniniwala ka, much exceeding yung glory niya kaysa sa physical. Amen po ba?